Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, muli po nagbabalik para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magkomentuhan na po tayo mga kababayan. Umpisa na po natin. Komentuhan po natin ito pong balita. Ito pong nakarang araw ay naglabas po ng sariling report po dahil po sa pagkakadismayado sa nang nangyayari pong investigasyon ng Blue Ribbon Committee dito po sa maanumalyang flood control na mahigit 3 taon po naubod po ng laki ang korupsyon na nawala sa pera ng taong bayan. At dito po, pakinggan po natin at panoorin ang nilabas pong report ng minority, mga kababayan, na makikita po natin kung sino po ang tinutumbok na ugat at ulo ng malawakang korupsyon na hindi po tinutumbok ngayon yata ng Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ng senador na si Lacson. Pakinggan na po natin ang report at balita. Dismayado raw ang ilang senador sa minorya sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee kaugnay sa mga proyekto kontra baha. Kaya naglabas po sila ng sariling report. Saksi, si Mab Gonzales. Ito ang pinansagang minority report ng Senate Minority Bloc ukol sa flood control scandal. Malinaw na nakaturo raw kay dating House Speaker Martin Romualdez ang pananagutan base sa ilang nagsalita sa mga hearing ng Blue Ribbon Committee. Yung arrows kasi, base sa nagtuturo sa kanya at mababasa niyo dun sa kanilang mga testimonies individual. Talagang, for example, Gutesa, tinuro si Saldico and Martin Romualdez. Si Diskaya, nabanggit din ang pangalan ni Martin Romualdez. At yung mga iba, si Alcantara, si Bryce Hernandez, pinagtuturo kung sino-sino at papunta lahat sa direksyon ni Martin Romualdez. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Romualdez. Base sa 576-page report, ang iba pang nadiin sa mga pagdinig, kabilang sina dating Congressman Zaldico, dating Senador Bong Revilla, Senador Joel Villanueva, dating DPWH Secretary Manny Bonoan at 17 kongresista ay maaari nilang kasuhan kung mapatunayang nagkasala sila. Wala raw sapat na ebidensya para kasuhan sina Senador Chis Escudero, Jinggoy Estrada at dating Senador at ngayon Makati City Mayor Nancy Binay. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng lahat ng nabanggit. Nakita niyo po mga tambay? Yan po ay hindi po yan ang lumalabas po sa investigasyon po ng Senate Blue Ribbon. Yang mga tao na yan. Di ba? Napuputol lang po kay Saldico. At napuputol lang po, kanino po? Kay dating Secretary Bonoan. At syempre po sa mga contractors at sa mga engineer. Sa mga engineer po ng DPWH. Hindi po ba? Pero yung sinasabi po nga mga kabayan, yung involvement ni Tambaluslos na tinatawag ng Vice President at yung personalidad na may question mark. Sino kaya yung pinakamataas pa kay Tambaluslos na tinatawag ng Vice President? Sino pa kaya yung mga tambay? Sino pa kaya yung may question mark? Sino pa kaya yung pinakamataas na involved? Personality involved. Sino pa kaya yung mga tambay? Dahil po pinangalanan po ng minority bloc sa pangunguna po ni Senator Marcoleta, hindi po ba yung involvement nila Bryce Hernandez na sila Henry Alcantara at si Yusek Bernardo, di po ba? At siyempre po si Gutesa, nagsalita rin po dyan. At sino pa po mga bayan? Ang mag-asawang Diskaya. At nagsalita na rin po si Saldico, hindi po ba? Ng kung sino po ang mga involved at utak at ulo. Ang mga buhaya, hindi po ba? Itinuturo po si Tambaluslos at ang pamilya po ng Pangulo mismo ay tinuturo din po ni Saldico. Kasama po ang pamilya, ang First Lady at si Congressman Sandro Marcos, mga kababayan. Nakita niyo po? Pero ito pong mga sinasabi po na kinuha po nilang state witness. Kinuha na po kasi nilang state witness diyan eh. Sino po? Yan po sila Henry Alcantara. Kinuha na po ng gobyerno yan eh. Hindi po ba? Na state witness. Saka si dating Yusek Bernardo. Hindi po ba? Baka nga pati si Bryce Hernandez ay kinuha na rin po nilang state witness po yata yan. Hindi po ba? Kaya nga sinasabi po ng mga kababayan natin, yung mga magnanakaw. Yung mga magnanakaw, mga kababayan, na napakarami rin pong ninakaw. Katulad po ng mga USEC, mga sekretary po ng DPWH.
at mga engineer, mga district engineer. Hindi po ba? Ubod din po ng dami ang ninakaw niyan. Bakit po? Pagka po nagsasalita, ito pong sinasabi nila kinuha nila state witness. Bakit hindi po napupunta ang issue, mga kabayan, sa napakaraming congressman? Piling-pili lang po ang sinasabi po nitong mga nagpapahayag. Katulad po ni Yusek Bernardo, ni Henry Alcantara, ni Bryce Hernandez. Bakit ayaw po nilang kuning state witness? Ito pong mag-asawang Diskaya. At ayaw din po nilang kuning state witness. Ito pong si Gutesa. Bakit kaya, mga kabayan? Piling-pili lang. Kaya nga po yung sinasabi po ng minority, napakahirap ang nangyayari at dismayados talaga sila. Nakakadismaya ang ginagawa pong hearing ng bagong chairman ng Blue Ribbon Committee umano. At lalong-lalo po, ang nabuwag na yata ng ICI ang mga investigasyon nila. Naubod ng dami ng politiko na may involve po at involved na talaga umano sa korupsyon syndicate o sindikatong korupsyon na ginawa nila na mahigit 3 taon. Ito po ba, mga kabayan, ay mangyayari ito kung walang suporta ng mga ulo o head nila, mga kabayan? At isa lang din po ang nakikita ni Kamanong. Kaya hindi po pwedeng tumbukin. Si Tambaluslos at ang Pangulo umano. Hindi pwedeng tumbukin. Bakit po? Pagka po tinumbok mo yan, at yan po inakusahan mo, lalong-lalo po si Tambaluslos, sa tingin nyo, yung nasa baba ni Tambaluslos, hindi madadamay? Hindi madadamay? Parang pyramid po yan eh. Hindi po ba? Sa tingin nyo yung nasa baba, yung mga kaalyadong congressman, mga kaalyadong senador, hindi madadamay sa napakalaking systematic sindikatong korupsyon umano, napakalalaking mga insertion nila. Di po ba? Napakalalaki na nakuha po nila sa mga distrito nila, proyekto, sa DPWH. Hindi po ba? At alam po yan ng mga contractors. Alam na alam po nila yan kung sino-sino ang mga politiko na humingi sa kanila at nagdikta ng napakalalaking komisyon. Hindi po ba? Hindi po ba? Pati mga senador. Hindi po ba? Meron din po silang karga-karga. Kaya nga po, bilyon-bilyon ang nakukuha nila sa kanilang mga opisina. Hindi po ba mga proyekto, bilyon? Bakit nagkaganito ang ating bansa? Kasi magmula yata sa puno ang umpisa ng korupsyon at bumaba na. Dahil nga po, mga kabayan, komento ko po, ang korupsyon po kasi, kung hindi ito mag-uubra sa taas, hindi po uubra sa baba. At kung hindi po magnanakaw ang nasa itaas, hindi rin po magnanakaw ang sa baba. Di po ba? Dahil madidisgrasya sila. Lalong-lalo po kung ang nakaupo ay galit sa korupsyon. Hindi po ba? Ngayon po ba? Galit po ba sa korupsyon na nakaupo ngayon? Bakit ang tinuturo ngayon ay ang kanyang pinsan? Lalakas ba ang loob ni Tambaluslos sa issue ng korupsyon kung wala siyang backer? Umano? Hindi po ba? Kaya dito po, mga kabayan, basag na basag po sila rito. At talaga pong pakapala na lang po ng muka. Pakapala na lang ng muka! Dahil po, nag-uubra po kasi, lalong-lalo po sa mainstream media umano. Dahil unang tagapagtanggol po nila ng mga magnanakaw na mga politiko sa ating bansa umano, ay ang malalaking mainstream media yata umano! Umano! Hindi kaya? Sila ang unang nagtatanggol at pagka minalas-malas, na itutwist pa nila ang issue. Nadadala pa sa ibang issue. Hindi po ba? Kaya nga po, hirap na hirap po nilang
hirap na hirap po nila. Talagang ginagawa nila ng paraan. Kaya nga sinasabi ni Senator Marcoleta, pagka nabanggit na ang pangalan ni Tambaluslos, natatapos na ang hearing. Tapos na. Dahil hindi pwedeng ma-involve si Tambaluslos daw po umano. Hindi po ba? Hindi pwede. Kaya nga po mga kabayan, kaya nga po tayo umaasa na sa mga darating na panahon ay makabalik po sana ang isa na naman Duterte para po sa mga demonyong magnanakaw na ito na tuluyan na pong maparusahan at mapakulong at maibalik ang mga pinagnanakaw nila umano sa taong bayan. Hindi po ba? Lalong-lalo po yung nasa itaas na sinasabi ng Diskaya, mga kabayan, depende sa posisyon. Depende sa posisyon ang partihan ng komisyon. Hindi po ba? At pinatotoo rin po yan ni Saldico. Yung maleta. Hindi po ba gaano karaming maleta ang nakukuha ni Tambaluslos daw po? At gaano rin karaming maleta na puno daw po ng basura na pera ang laman daw na dinadala sa Malacanang daw umano at sa mga mansyon nito umano. At yung pinaputok pang 100 milyong insertion at yung 2 billion a month na kailangan ibigay daw po sa tinatawag na bangag at bongit ng kanyang ate na si Senadora Amy Marcos ayon kay Saldico. Yan ang every month na kailangan ibigay daw po kay bangag, mga kababayan. Yan po mga kababayan. Alam naman po ng taong bayan yan. Yung pinalabas po ng minority ng nila Senator Marcoleta. Alam na po ng taong bayan kung sino po yung ulo. Yung malalaking ulo na dapat pong matumbok. Alam na po ng taong bayan yan. Kasi po, pagka po na tinumbok mo na at pinangalanan mo na at kinasuhan mo na yung malalaking ulo, madali mo ng kasuhan ang mga galamay nito. Kailangan yung ulo, pagka yan nahuli mo na, madali mo nang hulihin ang mga galamay, ang mga amuyong, hindi po ba ang mga sumisipsip, ang mga humihimod. Di po ba mga kabayan? Maraming salamat po mga kabayan. Thank you po sa inyo po, mga kila Senator Marcoleta. Siyempre po sa mga opposition dyan, sa minority, na yung tinutumbok po ng korupsyon ay alam po ninyo kung sino. Samantalang yung nakaupo po ngayong administrasyon, mga kabayan, ay pilit po silang, mga kabayan, ipinagtatakpan po kung sino po at alam naman nila sa mga sarili nila kung sino ang ulo. Pero dahil nga po sa dami ng maleta na nakuha nila ay nabulag na po at nawala na po ang mga prinsipyo nila sa kanilang mga pagkatao. Ang pumalit na po ay kaswapangan, naging gahaman, ganid sa pera at kapangyarihan. Hindi po ba? Maraming salamat po sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. Thank you po. At sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, maraming salamat po. At sa mga nagko-comment po, like, share, and subscribe, maraming salamat po sa inyo. At yung tulong po, shoutout din po sa inyo mga kabayan, kay Tatay Nick ng Canada, kay Eric Hersio ng Canada, Kingston ng Hong Kong, at kay Annie Jo, ako si Pilam, Gay at Chena, si Balance Vision TV, Gina Ray Solididis ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, si Julieta Celona ng Sydney, Australia. Maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo sa inyo pong mga paggawa. Thank you po. At syempre po yung dasal po natin at panalangin na tayo pong lahat, ang ating buong sambayanan at pamilya Duterte, ang ating Vice President, ganoon din po ang dating Pangulo, na tayong lahat po ay maingatan sa kapahamakan. At madugtungan pa po sana ang buhay at kalakasan din po ng dating Pangulo. At makalabas na po siya sa lalong mabilis. Maraming salamat po sa mga dasal, mga kababayan. God bless po sa inyo. At tiis-tiis lang po. Ingat po tayo. Bye-bye.